Matapos i-anunsyo ang 2 linggong ceasefire sa Middle East, bumaba ng mahigit $16 per barrel ang presyo ng langis sa world market. Pero ayon sa mga eksperto, hindi pa agad mararamdaman ang epekto niyan sa presyo ng petrolyo sa Pilipinas. May unang balita si Salima Refran. Halos 2 oras bago mapaso ang deadline ni US President Donald Trump para salakayin ang Iran, tila nakahinga ng maluwag ang buong mundo nang i-post ng Pangulo ng Amerika ang mensaheng ito sa social media. Ayon kay Trump, pumayag siya na suspindihin ang pag-atake sa Iran sa loob ng 2 linggo. Nalampasan na raw nila ang mga military objective nila sa Iran at malayo na umano ang inusad ng kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan doon. Dagdag ni Trump, magagamit na basihan para sa negosasyon ang anyay 10-point proposal ng Iran. Sa loob ng 2 linggo, ligtas na madadaanan ng Strait of Hormuz kung makikipag-ugnayan sa kanilang militar. Ayon sa Pakistan na nagsilbing tagapamagitan ng mga pag-uusap, inimbitahan ang Amerika at Iran na mag-usap sa Islamabad sa Biyernes para sa negosasyon. Parehong inaangkin ng Amerika at Iran na sila ang nanalo sa digmaan. Pero ayon sa Iranian National Security Council, hindi ibig sabihin nito na tapos na ang giyera. Sa ulat ng Agence France Presse, wala pa rin daw tiwala ang Iran sa Amerika kahit sa pagpasok nito sa negosasyon sa Biyernes. Tatanggapin lang daw ng Iran ang pangmatagalang tigil putukan kung makakamit ang mga kondisyon nito. Ayon sa Iran, kabilang sa 10-point proposal ang kontrol sa Strait of Hormuz, pagtatapos ng giyera laban sa Iran at mga kaalyado nito, at pag-alis ng mga tropa ng Amerika sa lahat ng base sa rehiyon. Gusto rin ng Iran na alisin ang mga sanction laban sa kanila, bayaran sila ng danyos, at i-release ang kanilang frozen assets. Gusto rin nilang tanggapin ng Amerika ang kanilang enrichment ng uranium na ayon sa Amerika ay ginagamit ng Iran para gumawa ng nuclear weapon. Matatanda ang isa sa mga basehan ni Trump kaya inatake ang Iran ay dahil malapit na raw itong makabuo ng nuclear weapon, bagay na tinatanggi ng Iran. Sa panayam ng AFP, sabi ni Trump, saklaw ng anumang peace deal ang nuclear material. Hindi rin sinabi ni Trump kung itutuloy niya ang banta niyang wawasakin ang mga power plant at tulay sa Iran kung mapupurnada ang kasunduan. Kasunod ng anunsyong ceasefire, bumaba sa mahigit $93 per barrel ang presyo ng langis sa world market. Pero ayon sa isang dating energy secretary, baka matagal pa bago ito maramdaman sa mga gasolinahan sa Pilipinas. Even with Hormuz open, even if we declog the ships that are stuck and all that, you're still talking refinery capacity, you're still talking storage. So, para kang naimbudo eh. So, you need time to be able to catch up, diba? So, it will take 30, 60, maybe even 90 days for the flows, the logistical flow to normalize. Pag tumakas yan, parang rocket, pero pag bumaba, parang feather, dahan-dahan. Hindi rin tiyak kung ibababa na ang singil para sa war risk premium sa mga barkong nagkakarga ng langis. Dagdag itong insurance para sa mga barkong daraan sa mga war zone at isa sa nagpapataas ng presyo ng langis. Dati kasi bago nangyari ito, ang rates ng ng tinatawag nating war risk premium ay about 1 to 1.5%. Pero ngayon tumataas ito sa mga between 5 to 7% doon sa buong halaga ng barko. So kung sakasakali ang halaga ng barko ay naghalaga between 200 to 300 million US dollars. So ang magiging premium nila aabot ng between 5 to 7.5 million to about 15 million. Tingin din ni Energy Secretary Sharon Garin, posible pa rin ang pangambang aabot ang presyo ng petrolyo sa 200 pesos kada litro. Hindi pa kasi masasabing balik normal na ang sitwasyon sa gitnang silangan. Marami ring oil production facility ang nasira. If the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. Bababa na daw kasi magkakaroon ng ceasefire. Pero hindi pa kagad na bababa dito sa Pilipinas. Sana pa. Hindi ko po alam. Sana bababa. Matagal pa ng crisis na to. Mas matindi pa to sa pandemic, sir. Kaya wala na siguro pag-asa itong bumaba. Nasa 50 araw ang fuel inventory ng bansa.
Pero limitado ang kakayahan ng Pilipinas sa mag-imbak, kaya hindi maaaring basta bumili na lang ng maraming langis para samantalahin ang tigil putukan. The government decided to purchase a lot for 2 million barrels. 2 million would be 10 days. So far, we have procured 1 million. We are slowly building that up because we don't have enough storage, Mr. Chair. We're only good for 60 days. On gasoline, we have 57.58 days. Diesel, 47.26. Ito ang unang balita. Sanima Refran, GMA News.